Bakit kaya etong rekto, 11 ng umaga po dito sa Pilipinas, bakit kaya ganito pa rin ng kadami ang mga basura? Samantalang nung panahon ni Mayor Isko Moreno, 5 AM pa lang po, wala ng mga basura at malinis na po itong mga side na dinadaanan natin. Hello mga kabungs news, welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary, hatid ang mukha ng balita. Manila update tayo, rekto tayo mga kabungs news. And ayan nga, hindi nga makagalaw po itong mga sasakyan po dito na traffic na nga po. At hanap tayo ng way natin para tuloy-tuloy ang ating daraanan po dito sa rekto. Bakit kaya ang dami pa rin mga basura kahit na 11 AM po? Samantalang dati ng panahon ni Mayor Isko Moreno, kahit mga 5 or 6 AM, malinis na po itong lugar na to. Talaga nga naman mabango, malinis, maayos. Ito pong mga lugar po dito sa may rekto. Ito kabilaan nga rin po yung mga basura rin po dito. No idea, comment down na lang kayo mga kabungis. Noong panahon ni Yorme, hindi nakakalat po yung mga basura. Yung tipong pagising mo sa umaga, pupunta ka dito, sasakay ng jeep, papuntang trabaho, wala kang makikitang basura, tsaka hindi po mabaho ang amoy dahil nga po pina-flashing ito. Pagtungtong pa lang ng umaga, mga 7 o'clock flashing, malinis na po itong rekto po. Pero now, kayo na lang po bahala mag-comment. Ayan, may mga basura nga rin po dito. Ba't kaya hindi nahahakot agad-agad? Kasi usually dati nahahakot agad-agad yan. Kaya wala tayong nadadat ng mga basura din dito. Ayan no, kumpul-kumpul. Then yung mga vendors nga rin po natin, talagang nasa ayos din po yung mga basura nila. Sila po mismo, ayun, dami, grabe yung sila mismo ang nagtatapon ng basura sa may truck. Kaya hindi rin po nahihirapan ng ating mga sweeper noon sa paglilinis nga rin po dahil sa ayos nga rin po. Ano yan? 11? Ano? Mag-11:20. 11:20 na pero ganito pa rin ha. And baybayin po natin itong kahabaan ng rekto.
mga vendor na rin pala dito. Samantalang dati wala din. May mga vendor na rin sa kalsada, sa bangketa. Dati wala po eh. Pasensya na po sa ating mga vendor, pero kukomentan ko lang rin po yung safety din po nila, dahil nakasalalay din po sa pagtitinda nila kasi puro sasakyan ng mga dumadaan. Paano kapag nawala ng preno, disgrasya po ang abot. Hindi mo alam kung kailan yung aksidente, kaya ingat-ingat nga rin po. May mga vendor na pala sa side na yun, and baybayin po natin itong kahabaan ng recto. Continuation tayo ng ating Manila update. Mel Lopez Boulevard tayo mga kabungisnis. And tignan din natin itong kahabaan ng Mel Lopez, dahil usually may mga street dwellers po na tumitira sa Center Island. Tignan po natin kung may mga dwellers pa rin po. And balita ko, sa susunod, pag upo ni Mayor Isko Moreno ang ating mga dwellers, basta panoorin nyo na lang yung mga upload po natin mga kabungisnis. Tutulungan yan ni Yorme. Ang daming basura, oh. Nasa bangketa po yung mga basura na nga rin. Ay, hindi. Pag gamit ng isang tao o kaya ng dwellers, hindi ko pala dapat i-categorize na basura, dahil po gamit para sa kanila yun. Sorry po. May mga nakalagay pong mga obstruction na lang. Then, etong truck na nagkukos din po ng kapahamakan.